Sagutin ko na nga itong DD sheet na to na wala po siyang ginawa kundi panay po ang tuwing ako'y nagpo-post sa YouTube, lahat po ng mga video ko, nagko-comment po siya, iisa po ang tanong niya. Gusto niya, sagutin ko daw. Kasi mga kaibigan, syempre, yung mga ganong question kasi, question yun ng parang bobo na may pagkatanga, no? Pero sabi ko, sige, sagutin ko na nga ito. At hindi siya tumitigil eh. Kailangan sagutin ko daw, no? So, sasagutin na natin mga kaibigan. Babasahin ko muna yung kanyang question para malaman nyo. Sabi po niya dito, Hoy, Admin Rich, walang good governance sa Marcos admin. Kung mababa ang halaga ng piso, walang foreign investments, kaya mababa ang piso. Tandaan mo yan. Admin Rich, pakisagot naman ang tanong ko, bakit mababa ang piso ngayon? Di mo pwedeng ipagyabang ang sahod mo sa akin. Kasi kakarampot lang yung sahod mo dito sa sweldo ko sa Amerika. At bilang vlogger ng admin, dapat may pakialam ka sa halaga ng piso ngayon. Kasi ang mga mangingisda, magsasaka, factory workers, ang apektado ng pagbaba ng halaga ng piso. Ito pa, sabi pa niya dito. Noong panahon ni Duterte, madaming turista. Samantala ngayon, konti ang dumating. Yan. Sabi niya, nagrarant siya sa akin dito sa comment section. Tapos ang pinakatanong niya talaga dito mga kababayan, sagutin mo bakit kaunti ang foreign investments? Yan talaga ang pinakatanong niya, no? Bakit daw kaunti ang foreign investment? Pag kaunti daw kasi ang foreign investments, ibig daw sabihin mga kaibigan ay wala daw sabi niya, walang tiwala daw yung mga foreigners, no, sa ating pamahalaan. Kaya daw nangyayari ito, no? Sadali, yung pinakahuli niyang tanong dito na screenshot ko, sabi niya, Admin Rich, bakit bumagsak ang foreign investments natin? Magkaiba ang pledges sa investments. Baka maya magtanga-tangahan ka. Pakisagot naman, bakit bumaba ang foreign investments natin? Yan. Kita nyo na, no? So, marami pa yan, pero hindi ko na babasahin, no? So, sasagutin na lang natin itong tanong niya kasi very eager siya na gusto niya talagang malaman. At siguro, nagtataka siguro siya, hindi ito sumasagot Bakit hindi ako sumasagot? Kasi nga ayoko lang patulan Pero, sabi ko, sige, sagutin ko na nga ito kasi parang gusto-gusto niya talagang masaktan, no? Sige, dahil sa gusto-gusto mo talagang sagutin kita, at just to for me, ito po, ito ang niya. At just to for me, yan ang kanyang username. Sasagutin na kita, just in case na nanonood ka ngayon, just to for me, makinig ka, para ikaw ay masaktan. Yan, warning ko sa iyo makinig ka ngayon sa aking vlog, sa aking sasabihin para masaktan ka. Yan. Arlene Tobias, hello ma'am. Hello din po sa inyo yan sa YouTube, no? Pinagsabay ko po kasi ngayon ang aking live dito sa YouTube at dito naman sa kabila sa Facebook, no? So, okay na. Ito na ngayon just for me. Ito na ngayon ang aking sagot. Makinig ka, Ilagay mo yung tenga mo dyan sa cellphone, Makinig ka mabuti. At ihanda mo ang iyong puso kasi baka ikaw ngayon ay masaktan. Okay, eto na. Tinatanong mo sa akin kung bakit mababa ang investments, ang foreign investors, no? Ang foreign investments, I mean investor tuloy. Tinatanong mo kung bakit mababa ang foreign investments ng Pilipinas. Okay. Ngayon, eto, sasagutin na kita. Unang-una muna sa lahat, no? Bago kita sagutin, gusto ko lang sa iyong ipaalala, no? Mayroon lang sa iyong ipapaalala. Ito ang sources ko: National Trade Union Center of the Philippines, LSEEMF, Philstar.com, KWM, at marami pa, no? So, yan ang aking sources. Okay. Bago ako sumagot doon sa iyong tanong, ipapaalala ko muna sa iyo ito. Hindi pala malinaw. Okay. So, unang-una muna, bago ko sagutin itong si Just to for me, no, sa kanyang katanungan, eto muna, ipapaalala ko muna sa iyo. Sa panahon ng dating Pangulong Duterte, natapos na siya 6 na taon niya natapos na.
Kung titingnan kasi natin, mag-aanalisa ka ng kung ano ang nangyari sa isang gobyerno. Marami po salamat, Josephine Galicaco Estrella. Malinaw po. Maraming salamat. No? Albert Granada, gandang tanghali. Admin Rich watching from Bohol. Salamat po sa panunood. And Ami Rusul, salamat sa panunood. Shout out po sa inyo lahat dyan ng mga taga-SM. Mga taga-SM, shout out po sa inyo, no? So, eto na po tayo, no? Salamat po. Mamaya ko na kayo babatiin ulit, ha? Sasagutin na natin itong pagtatanong ni Just to For Me, no? Natanong siya ng tanong, hindi niya ako tinatantanan, no? Sabi ko nga, mga kaibigan, Just to For Me, makinig kang mabuti. Gustong-gusto mo talagang nasasaktan, eh. O, sige, makinig ka, ha? Okay, bago ko sagutin yung tanong mo tungkol sa kung bakit daw mababa ang foreign investments natin ngayon sa panahon daw ni PBBM, gusto ko munang ipaalala sa iyo ito. Okay. Sa panahon ni Duterte, 6 na taon yan eh. O, tapos na yan, 6 na taon. At gusto ko ring ipaalala sa iyo, no, na bago ka pumuna sa isang administrasyon, no? Na ganito, mababa ang foreign investments, ganito ang nangyari, ang ekonomiya natin ay ganyan, ay napakataas ng piso, bago mo punain ang isang administrasyon. Siguro, mas maigi kung patapusin mo muna ito. Diba? Kasi 2 years pa lang ang Marcos admin. Marami pang pwedeng mangyari. Pero bago tayo mag-proceed sa tanong niya, gusto ko munang ipaalala sa kanya, eto. Sa panahon po ni Duterte, mga kaibigan, eto po ang nangyari, no? Foreign investments in the Philippines has experienced a decrease due to several factors. Several key factors as highlighted below. Yan. So, ano sabi dito? Sa panahon daw ni Duterte, ang foreign investment sa Pilipinas ay mababa. At bakit daw bumaba? Mga kaibigan, titingnan natin kung bakit bumaba or bakit mababa ang foreign investments sa panahon ni Duterte. Alam niyo mga kaibigan, tama lang na tingnan natin ito, no? Kasi tapos na to eh. Tapos na yung 6 na taon na administrasyon ni Duterte. So tama lang na ito ang ating tingnan at punahin, di ba? So, pero sasagutin ko yung tanong niya, no? Na bakit daw mababa daw ang foreign investments ngayon at bakit daw mababa ang piso. Sasagutin ko yan mamaya, pero ipapaalala muna natin ito sa panahon po ito ni Duterte. So yan nga, sa panahon ni Duterte, 6 na taon nakaranas ang Pilipinas ng mababang foreign investments. At nandito yung mga kasagutan sa mga kung bakit mababa ang foreign investments sa panahon ni Duterte. Number 1, nakalagay po dito, restrictions on foreign investments. The Philippine Constitution restricts or prohibits foreign investments in strategic sectors of the economy, making it less attractive for foreign investors compared to other countries in Southeast Asia. Restrictions are less stringent. Sectors such as real estate, retail, media, and education and public utilities have limitations on foreign equity ownership. No? So yan daw, number 1 bakit mababa ang foreign investors sa panahon ni Duterte? So number 1, ang tinuturo dito ay restrictions daw sa ating foreign investments. Yung 60-40 na nakalagay sa ating 1987 Constitution. No? So, yan number 1 yan. Pangalawa, bakit daw bumaba ang foreign investments sa panahon ni Duterte? Pangalawa, corruption concerns. Panahon ni Duterte to corruption concerns. The country's notoriety for corruption has been a deterrent for foreign investors who are cautious about investing in an environment perceived as corrupt. So gusto ko lang ipaalala dito kay At Just For Me na isang DD sheet
Gusto ko lang ipaalala sa'yo na sa panahon ni Duterte, sobrang kurap ng gobyerno. Na kung i-describe ni Manny Pacquiao ay mas kurap pa sa panahon ng Dilawan. Gusto kong i-remind sa'yo just for me na isang video sheet. Corruption. So number 2 ha, number 2 factor kung bakit mababa ang foreign investor sa panahon ni Duterte ay dahil daw sa corruption. And even si Pangulong Duterte, inamin niya na hindi daw niya kayang solusyonan ang korupsyon sa bansa. No? Sabi niya, sobra na daw ang korupsyon. Yan, Ito si Duterte mismo nagsabi dito ha. Corruption won't stop unless government overturned completely. So ito mga kaibigan, yung sinasabi noon ni Duterte na hindi daw mapigilan ang korupsyon. Ang sabi niya, Manila, the only way to eradicate corruption is to overturn the government. President Rodrigo Duterte said in his 6th and final State of the Nation address on Monday. Sasabi pa niya, Duterte described government-wide corruption as endemic. Endemic, mga kaibigan, acknowledging that he has yet to completely rid the government of dishonest officials and workers. Corruption, it's endemic in government. You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption unless you overturn the government completely, he said. So, ano ibig sabihin dito mga kaibigan? Kasi di ba si Duterte, bago siya umupo mga kaibigan, ay sinasabi niya na kailangan mabago ang konstitusyon ng Pilipinas. O, kita nyo gusto niyang baguhin, gusto niyang punta tayo sa federalism, no? Yan ang isinulong niya mga kaibigan ng 6 na taon, pero hindi po siya nagtagumpay, no? Na maisulong ang federalismo sa ating bansa. Siya mismo noon sa panahon niya, nung Pangulo pa siya ng Pilipinas, gusto niyang baguhin ang konstitusyon. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, economic provision lang ang gusto, ay galit na galit siya. Diba? Kita nyo yung ugali, diba? Yan mga kaibigan, inamin po ni Duterte na sa sobrang korap ng gobyerno ay hindi po niya kaya. Kailangan daw talagang kumbaga sa bahay, kapag naglinis ka, kailangan baliktarin mo yung buong bahay. Talagang lahat kasulok-sulukan, talagang tanggalin mo, baliktarin mo para lang sa ganun luminis. Ganyan po, no? Ganyan po yung ibig niyang sabihin na kailangan i-overturn yung buong sistema, yung buong gobyerno para matanggal ang korupsyon. So inamin po niya na ang kanyang gobyerno ay napakaraming korap at sobra-sobra po ang korupsyon na hindi na po talaga kayang solusyonan, no? So, sabi ko nga sa'yo, just for me, tanong ka ng tanong sa akin, nag-i-insist ka, ngayon, masasaktan ka sa lahat ng aking sagot. No? So ginagalit mo si Admin Rich, 'di ba? Gusto mo ng kasagutan o makinig ka, masasaktan ka sa lahat ng sasabihin ko, no? So ito, mga kaibigan, sabi pa niya, we issued the order on freedom of information. Opens up the records, transaction decisions and issuance of all government agencies. Kita niyo mga kaibigan, yung kanya mga sinasabi, inaano din niya kumbaga, yung sinasabi niya ngayon, pero iba ang ginagawa niya. Ayan nag-order siya ng freedom of information, pero ayaw niyang ipakita ang kanyang SALN. Nag-order siya na magkaroon daw ng freedom of information, pero ayaw niyang papuntahin yung kanyang mga cabinet members na pinapatawag sa Senado dahil iniimbestigahan ang mga katiwalian. At siya mismo, mga kaibigan, ang naglo-lawyer kina Michael Yang, kina Duque at sa iba pa niyang mga cabinet members. So grabe po, endemic po talaga ang korupsyon sa panahon ni Duterte. So, andyan na tayo mga kaibigan So, ano nga ulit yung number 1? Bakit daw mababa ang foreign investors sa panahon ni Duterte? Unang-una, mga kaibigan, ay yung ating 1987 Constitution, 60-40. Pangalawa, bakit daw mababa ang foreign investors sa panahon ni Duterte? Dahil daw sa sobrang korupsyon, no? At pangatlo, mga kaibigan, ano pa? Bakit mababa ang foreign investors sa panahon ni Duterte? Ang pangatlo po ay infrastructure challenges. The generally
poor state of infrastructure, especially in comparison to other Asian countries, has been a significant issue. The Philippines is ranked poorly in terms of infrastructure, which affects the ease of doing business and overall investment attractiveness. So number 3, mga kaibigan, poor infrastructure. Yan po ang number 3. O sabi ng isang digit, fake news ka, si Jabing Ermer. Bakit ako magiging fake news? Ang sources ko, National Trade Union Center of the Philippines, LSEEMF, Philstar.com, KWM. Yan po ang aking sources. May sources po ako. Hindi ako nagsasalita ng akin lang. Marami pa yan. Hindi ko na kinuha yung iba. Diba? So, hindi ako magiging fake news dahil meron akong sources na mga legitimate source, no? So, yung number 3, no? Number 3, mga kaibigan. Nasaan na si Just For Me? Gusto ko makinig ka sa akin ngayon. Gusto kong masaktan ka ngayon. Yan. Makinig ka sa akin. Masasaktan ka talaga sa lahat ng malalaman mo. So, number 3, bakit daw mababa, mga kaibigan? Ang foreign investors sa panahon ni Duterte dahil daw sa poor infrastructure. Alam naman natin, mga kaibigan, na sa pagdating po ni Duterte, nangako po siya ng 119 na mga proyekto, na mga infrastructure projects. 119 ang ipinangako ni Duterte. Ilan po ang kanyang dineliver nung natapos po siya sa pwesto niya noong 2021, noong June 30? Ilan po ang kanyang dineliver? Ilan po ang natapos niya? 12. Wala pang 50%, wala pang 30%, wala pang 20%. 12 lang ang natapos po ni Duterte. Out of 119 projects, build projects, 12 lang ang tinapos. Ay, grabe naman yan. Grabe naman yan. Bakit hindi natapos? Maraming korupsyon, di ba? Number 2 reason kung bakit kaunti ang foreign investor sa panahon ni Duterte, corruption, number 2. Kaya po 12 lang ang natapos kasi nga maraming korupsyon. Ganyan yan eh. Pag maraming korupsyon, kaunti lang talaga matatapos, di ba? So ayan, mga kaibigan, ha? Anong sabi dito, mga kaibigan? Infrastructure challenges, the generally poor state of infrastructure. Nakakaawa. Panahon ni Duterte, dinidescribe as poor, the generally poor state of infrastructure. Ulitin natin. Infrastructure challenges, the generally poor state state of infrastructure. Ayan. Masakit, di ba? Kasi kayo Just For Me. Tanong ka ng tanong sa akin. Ngayon, sinasagot kita ngayon. Brace yourself. Ihanda mo na ang puso mo para masaktan. Ihanda mo na ang puso mo para magduguan. Sabi ko sa inyo, wag niyo akong i-challenge. Dahil kapag nainis ako, talagang lahat yan ay mabubulgar at masasaktan kayo. Eto na nga, nasasaktan na kayo. Ayan meron pang Romeo Daniels Alcalaga. Didishit yan. Sabi niya, buang man, tawa ng tawa. Yan. Diba? Nag-iiyakan na naman yung mga alipores ni Digong, January Galinato Bojra. Tama ka, nag-iiyakan na naman sila. Hinahamon ako no? Bawat post ko ng video sa YouTube, hinahamon ako, tanong ng tanong. Sagutin ko daw. Nagpapakatanga daw ako, ba't hindi ko daw sinasagot yung kanyang tanong. O ngayon, sinasagot ko na. No? Sinasagot ko na. Makinig kayo. No? So, infrastructure, dito po, mga kaibigan, ay kanila pong dinescribe ang infrastructure ng Pilipinas sa panahon ni Duterte as generally poor. Poor. At kung ikukumpara daw sa mga Asian country ay walang binatbat, poor na poor. Pagkatapos 12,
12 lang? 119 yung pinagyabang mo? 119 yung nilagay mo sa libro mo na Salamat PRRD? Pagkatapos 12 lang pala ang tinapos mo? The rest is drawing, the rest is plano, the rest is puro dakdak, the rest is puro yabang? Okay lang kayo, mga DD Sheets? Okay lang kayo? Oy, hindi kami bugok, hindi kami bobo. Alam namin yan. Merong mga news, merong mga data na nilalabas. Kaya hindi nyo kami maluloko, mga DD Sheets. Hindi kami tanga. Hindi kami ipinanganak ng Stone Ages or Middle Ages. Meron na ngayong mga data na lumalabas sa internet at meron na ngayong freedom of information. Kaya mga tanga, mga tanga, maniwala na lang kayo sa libro na Salamat PRRD dahil doon sa libro na yan ay talaga namang ipinagyayabang ang 119 projects, ang dami-dami daw nagawa. Pero lahat doon, drawing, 12 lang ang natapos. Di ba?